presyo ng diesel sa pagpasok ng taon na umabot sa 3 piso kada litro habang 9 na beses naman tumaas ang presyo ng gasolina na umabot na sa 6 pesos at 25 centavos. Ngayong linggo lamang 2 beses nang tumaas ang presyo ng diesel at gasolina at aasahan pang muling gagalaw ang presyo ng ngayong weekend. They ask us to justify, they ask us to explain, and we also do that, no? When we increase our prices, we say this is because of the increasing trend, or when there's a rollback, we say it's to reflect also the drop in international oil prices. Ako si Jessica Duco, Nagbabalita, Express. Magtitigil pasada ang grupong Pasang Mazda sa mahal na araw para iprotesta ang pinakauling serye ng oil price hikes sa lokal na merkado. Ayon kay Pasang Mazda Chair Obet Martinez, pinagdidesisyonan na lamang nila kung Martes o Miyerkules Santo nila ito gagawin. Ito na anya ang magsisilbing penitensya nila sa 3 higanting kumpanya ng langis dahil sa umunoy pagpapahirap na mga ito, hindi lamang sa transport sector kundi maging sa lahat ng mamamayan. Kasabay nito nagbanta rin si Martinez na muli nila isusulong ang dagdag singil sa pasahe pagkatapos ng Holy Week. Hindi naman sinabi ni Martinez kung magkano posibleng itaas nila sa pamasahe. Nag-alburuto rin ang transport group na PCDO Acto sa pinakauling serye ng pagtataas ng presyong langis sa lokal na merkado. Ayon kay PCDO Acto Chair Efren De Luna, dahil dito malabo nang magpatupad silang muli ng bawas singil sa pamasahe gaya ng hinihiling ng ilang consumer groups. Bukod pa niya rito ang kautusan ng Department of Transportation and Communications na nagtatadhana ng mas mataas na singil sa traffic violations. Wala kakainin eh. No? At saka ang strategy namin, ngayon po ay nagkakahirapan, naghahanap ng mga hanap buhay. Pero hindi ho siguro na naaayon sa panahon ngayon yung pagsuspendido ng driver license. Sa iba pang mga balita, hinabol ni Paranaque Rollo Goles ang Hong Kong Magazine columnist na si Chip Chow ng isang round ng boxing para makita umano nito ang hinahanap niyang galing ng mga Pinoy. Ito'y kahit pa humingi na ng paumanhin si Chow, bunsod ng umano'y mapang-insulto niyang artikulo sa naturang online magazine. Ayon kay Goles, hindi katanggap-tanggap ang public apology ni Chow, lalo't minalit nito ang katalinuhan ng mga Pinoy dahil sa umano'y pagiging servants to God ng mga Chino. Si Goles ay 4 na taong naging brigade boxing champion sa Naval Academy ng Amerika. Binueltahan ni Manila Mayor Alfredo Lim ang mga bumabatiko sa kanya kaugnay ng isyu ng pamamalagi sa pandaka ng mga oil depot ng 3 higanting kumpanya ng langis. Ang kabuuang detalye sa Express Balita ni Cristina Tanya. Mariing itinanggi ni Manila Mayor Alfredo Lim na may kinalaman siya sa pananatili ng 3 major oil companies sa Pandaca, Manila. Ito kaharap ng kabi-kabilang batikos na tinanggap ng City Hall ng Manila hinggil umano sa pag-overstay ng petroleum companies sa Pandaca. Ayon kay Lim, hindi dumaan sa kanyang opisina ang nilulutong ordinansang 7177 na naglalayong mapanatili ang mga multinational companies sa lungsod, kabilang na ang 3 malalaking oil companies. If the provisions of this proposed ordinance will contravene or will run into conflict with the decision of the Supreme Court, then I'm going to veto it. Sinabi rin nito na sagutin ng dating administrasyon ang isyu ng paglagi ng oil companies dahil umano sa pag-aproba nito ng ekstensyon simula noong 2001 pa. Paglilinaw naman ni Councilor Bonjay Isip Garcia, walang intensyong baguhin ng anumang ordinansa ang naunang ipinasang Ordinance 8027 para paalisin ang mga oil depot sa Pandaca, Manila. Kaugnay nito, sinampahan naman ang kasong graft ng mga grupong environmentalist ang mga kasalukuyang city councilor sa opisina ng Ombudsman kanina. Ito dahil umano sa paglabag ng mga ito sa desisyon ng Korte Suprema para sa pagpapaalis sa mga major oil companies. Ako si Cristina Tanyo, Nagbabalita, Express. At marami pang Express Balita sa aming pagbabalik. I always fly Sea because it's the fastest and most reliable way to go to my favorite destination. No to drugs. GMA at mamamayan. Magkatuwang
laban sa drugs. Nagbabalik ng Express Balita. Isang homemade bomb naman ang sumabog sa isang paggawa ng electrical supply sa Ipil, Zamboanga del Sur. Ang detalye sa Live Express Balita ni Julia Lipala. Isang bomba ang sumabog sa Ipil, Zamboanga, Sibugay bandang alas 4 na madaling araw kung saan ilang metro lamang ang layo nito sa isang gasoline station. Kinonfirma ni Brigadier General Alexander Dicang, commander ng 102nd Army Brigade, ang insidente, ngunit tiniyak naman itong walang casualty sa nasabing pagsabog. Sa panayam kay Western Mindanao Regional Police Director Chief Superintendent Angelo Sunglao, isang ammonium nitrate with fuel oil na inilagay sa 1 litrong bote ang nasabing bomba at ang triggering mechanism nito isang relo sa may Dalton Street, bayan ng Ipil. Maliban sa minor damages na tinamo ng steel folding door ng LNA Construction and Electrical Supplies na pag-aari ng isang Alan Abrahano, tiniyak rin ni Sunglao na walang nadamay na tao sa pagsabog. Kasalukuyan pa rin inaalam na otoridad kung sino ang naglagay ng bomba. Ako si Julia Alipala, nagbabalita, Express. Sa ating police report, isang pulis na lasing ang umano'y nanakit kagabi sa Quezon City, posibleng matanggal sa serbisyo na turang pulis dahil sa reklamo laban dito. Ang detalye sa report ni Ronald Quetano. Nangangaring matanggal sa serbisyo, pulis Caloocan si PO3 Alberto Sagit matapos itong ireklamo ng pananakit at pananakot kagabi ng 3 katao sa Quezon City. Una naging biktima ng pangungusunada ng umano'y lasing na pulis na si Sagit, itong si Joey Vidal, na kanyang hinampas ng baril sa muka sa isang lugawan sa Morto Street, kanto ng H. Francisco, Barangay Damayan, sa Quezon City. Nagtamo ng malaking sugat sa kanang pisngi si Vidal, bunga ng pananakit ng pulis. Binangga kami, tamang kursunada. Sumunod naman pinagtripan ni Sagit, ang kapatid ni Vidal na si Joey, na kinasahan naman umano nito ng baril. At ang pinakauling nakaranas ng kalupitan ni PO3 Sagit, itong 15 anyos na binatilyo na ito, na kanya namang sinampal daw. Opo lang po ako dun sa tricycle. Pinapatawag ko dun sa kasama ko yung tricycle nga para ihatid na yung mga gamit. Lumapit siya, na sinampal, sabay umalis. At tapos magpagamot sa ospital, isinumbong ni na Vidal ang nakasibilyan si Sagit sa mga tanod na agad naman itong hinuli at dinisarmahan. Dinala sa QCBD Station 2 si Sagit at dito, todo niyang itinanggi ang aligasyon ng mga biktima. Hindi ko namin ginawa, kumain lang po kami. Pero dito may paliwanag ang sugat ni Vidal. Wala akong pakialam dyan sa sugat niya, pero wala. Kami magkakasama, kami yung kasama ko, hindi ko po siya pinalo. Kumain lang po kami. Paglaos na nandyan na yung mobile, kami na pinagbintangan na ako pumalo sa kanya. Bukod sa kasong administratibo, naharap sa mga kasong serious physical injury, grave threat, at paglabag sa anti-child abuse law si PO3, Alberto Sagit. Ako si Ronald Quetano, nagbabalita, Express. Nagkaroon ng balasahan sa hanay ng pulisya matapos ang paglilikha ng bagong Directorates for Integrated Police Operations o DIPO sa Luzon. Si NCRPO Chief Director Leopoldo Batawil ay malilipat sa Northern Luzon DIPO na sumasaklaw sa Cordillera Administrative Region at Regions 1, 2 at 3. Papalit sa kanya si Manila Police District Director, Chief Superintendent Roberto Rosales. Si Region 4A Administration Deputy Director, Chief Superintendent Rodolfo Magtibay naman ang magiging bagong MPD Director. Sa Southern Luzon DIPO, itinalaga si dating Operations Director Silverio Alarcio Jr. Sa bagong buong Directorate for Information, Communication and Technology Management, itinalaga si Quezon City Police District Director Magtanggol Gatdula. Si PNP spokesman Samuel Pagbilao naman ay hepe na ngayon ng Northern Police District. Samantala, posibleng bumaba muli ang presyo ng liquefied petroleum gas